pagtanggap sa St. Joseph Parish Gagalangin sa ikalima't kalahati ng umagang banal na misa na may liturhiya ngayong unang linggo ng Kwaresma. Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa Eukaristiyong pagdiriwang na pamumunuan ng ating kura paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagbapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po ngayon ay nasa unang linggo ng Kwaresma. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Habang iniaalay ng mga Israelita sa Diyos ang bunga ng kanilang lupa bilang pasasalamat, ipinahahayag din nila ang ginawang pagliligtas ng Diyos. Ang Kwaresma ay panahon ng paggunita sa pagpapakasakit ng Panginoong Hesus para sa ating kaligtasan. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, ang mga unang bungang inyong iaalay ay kukunin ng saserdote at ilalagay sa harap ng altar. Pagkatapos ay sasaysayin ninyo ito sa harapan ng Panginoon. Isang pagalagalang Arameo ang aming ninuno. Maliit ang kanyang sambahayan nang magpunta sila sa Ehipto upang doon makipamayan. Ngunit dumating ang panahon na ang kanya ay naging malaki at makapangyarihang bansa. Hindi mabuti ang ginawang pakikitungo sa amin ng mga Ehipsyo. Pinahirapan nila kami at inalipin. Kaya dumulog kami sa inyo, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno, at dininig ninyo kami.
Nakita ninyo ang aming pagdurusa, ang kahirapan at kaapihang dinaranas. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, ng mga kakilakilabot na gawa at mga kababalaghan, inalis ninyo kami sa Ehipto at dinala sa lupaing ito sagana sa lahat ng bagay. Kaya narito ngayon, Panginoon, ang unang bunga ng aming mga pananim sa lupaing ibinigay mo sa amin. Pagkasabi noon, ang dala ninyo'y ilalapag sa harap ng altar, saka kayo luluhod upang sambahin ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Di mo aabuting ikay mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay, kahit sa ang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasaklolohan, aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Tinatawag tayo ni Apostol Pablo na ilagak ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoong Hesukristo na nagpakasakit, namatay at muling nabuhay
para sa ating kaligtasan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ibig sabihin, ang salitang pinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napawawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Grego. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang, at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng Diablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya't gutom na siya. Sinabi sa kanya ng Diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito. Ngunit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na lugar, at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito, wika ng Diablo. Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang ibigin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito. Sumagot si Jesus, nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran.
At dinala siya ng dyablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato." Subalit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos siyang tuksohin ng dyablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay unang linggo ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. 40 araw na paghahanda. At sinimulan natin ito noong, kailan po? Noong Miyerkules ng Abo o Ash Wednesday. O kamusta po ang pagpasok natin sa panahon ng Kuwaresma? So yung 40 araw, yan din ay Kuwaresma. Kaya nga Kuwaresma. 40 days na paghahanda. Kaya ngayon, no, handa na ba talaga tayong pumasok sa paglalakbay na ito para nang sa ganon ay marating natin ang pinakarurok ng ating pong paghahanda at makapagdiwang talaga tayo, no, ng kumbaga meaningful para sa atin. Kasi hindi pwedeng maglalakbay tayo ng hindi natin pinaghandaan, ng hindi kahanda. Kaya nga ngayon, no, tingnan natin, sa ating ebanghelyo, ito ang pagsisimula. Kumbaga, bago magsimula ng public ministry si Jesus, siya ay pumunta o dinala ng Espiritu Santo doon sa ilang. 40 days, 40 araw siyang naroon sa disyerto para lamang paghandaan niya ang kanya pong misyon, ang magpahayag ng mabuting balita, ang ipakilala ang Diyos at tumugon sa mga pangangailangan ng mga tao. Naalala niyo pa po ba yung sinasabi sa atin nung Miyerkules ng Abo, na tiyakin natin na hindi magiging pakitang tao lamang o paimbabaw ang ating mga gagawin. May 3 disiplina, no, ang ibinigay sa atin. Ang sabi, kung ikaw ay maglilimos, huwag mo nang ipagsabi. Kung ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa silid, yung walang nakakakita. At kung ikaw ay mag-aayuno, huwag mong ipangalandakan. Mag-ayuno ka at tiyakin mo na ito ay, no, sabi nga, hindi magiging pakitang tao lamang. Kung tutusin, no, itong 3 ito ay naririto rin sa ating ebanghelyo. Nagutom si Jesus, ipinakita ang inalok sa kanya ang lahat ng kaharian at ito pong katanyakan, no, yung itong sabi, magpatihulog ka. Kasi sinabi ng Diyos na iingatan ka. So ito yung mga pwede rin natin makita, no? Sa panahon ng Kwaresma, ang panawagan din sa atin ay yung magkaroon tayo ng disiplina sa ating pong mga kagutuman, kung hindi man kagutuman ay mga katakawan. Sabihin nyo nga po, katakawan. O, tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Ano kaya ang katakawan? Pag sinabing katakawan, di ba, yung mga pangangailangan ng tao.
At kapag nangangailangan ng tao, alam na alam ng demonyo yan. Nakikita rin niya kung saan tayo mahina, kung ano ang ating pong mga pinakaasam-asam. Yung mga kagutuman, kapangyarihan, katanyagan, o kasikatan. Nakakita na ba kayo ng demonyo? Ha? Kailan kayo huling nakakita ng demonyo? Ano ba itsura ng demonyo? Ha? Ano itsura ng demonyo? May sungay? Ano pa? May buntot? Nakakatakot ang itsura? Taas nga po ang kamay na sa tingin ninyo, nakakatakot ang itsura ng demonyo. Nakakatakot, no? Hindi na po, no? Ibang-iba na ang itsura ng demonyo ngayon. Tingin kayo sa katabi ninyo. Ganyan na ang itsura ng demonyo. Di ba? Sa tingin mo ba, kapag may sungay, nanlilisik ang mata, pag sinabi sa iyo, pare, tagay. Tatagay ka ba? Di ba kakaripas ka na ng takbo? Sa tingin niyo ba, yung mga namumudmod ng pera ngayon, kung pangit ang itsura nila, nakakatakot, may apoy, sa tingin niyo, pupunta kayo sa mga patawag at mga ayuda? Hindi. Iba na yung appearance. Maganda na ang appearance ng demonyo. Kasi kailangan, di ba, kung nag-improve na rin po kasi yung marketing strategy, nag-usap yung human resource management dun sa impyerno. Sabi mo, mukhang hindi effective yung itsura natin, di ba? Hindi effective. Kailangan tayong mag-improve. Kailangan natin maging maganda sa paningin ng mga tao, maging kaaya-aya ang ating paningin. At lalong-lalo na yung mga iaalok natin, dapat magaganda, masasaya, masasarap. Kaya, napakadaling mahulog ng tao. Kaya kung ang isang tao walang disiplina sa sarili, pag sinabi namang disiplina, hindi marunong mag-self-control o pagtitimpi, napakadali niyan na mahulog sa patibong o sa panunukso ng demonyo. Alam na alam ng demonyo, kailangan mo ng pera. Alam na alam niya yan. Kaya, kung sino ang may pera, doon tayo magtitiwala. Pero kapag natanggap mo na yung pera, ano nangyayari? Mas lalo kang nalulugmok sa kahirapan. Alam na alam ng Diyos ang kagutuman natin. Kaya kung sino ang nagbibigay ng pagkain, doon din tayo nagtitiwala. At alam na alam din ng Diyos na mahalaga sa tao ang may kapangyarihan. Kaya kung sino ang nasa pwesto, doon tayo dumidikit. Kaya tinan niyo po, ano bang mayroon sa disyerto? Iniwan ni Jesus ang lahat, pumunta sa isang disyerto kung saan walang-wala sa disyerto. At sino ang nasa disyerto? Ang Diyos lang. Pero ang demonyo, sinundan si Jesus para doon ay tukso-tuksuhin. Nang sa ganon, hindi niya nagawin itong mga paghihirap na ito. Na ayaw ng tao na paghihirap. Pero kaya nga matuto tayo na mag-control. Kahit kailangan mo, kailangan mong pigilan ang iyong sarili at magtiwala sa Diyos.
minsan magtiwala sa Diyos, ang dali lang sabihin. Pero kailangan natin pagsumikapan, gawin sa mga panahon na tayo po ay sinusubok. Kasi ayaw ng demonyo na tayo po ay manatili sa Diyos. Maging aware tayo. Huwag mong baliwalain yung reality na nag-i-exist ang demonyo para tayo demonyohin. Totoo ang demonyo. Si Jesus nga tinukso-tukso So, ba't natin i-deny? Totoo yan. Kahit sa mga mag-asawa, tinutukso kayo. Ngayon, ang dami rin. So, totoo po yan. No? Kaya wag natin din baliwalain yung paano ba napagtagumpayan ni Jesus ang panunukso ng demonyo sa pananatili rin niya sa salita ng Diyos. Di ba? Ito yung kanyang antidote. No? Sa lahat ng iniaalok ng demonyo, ito ang kanyang isinasagot, salita ng Diyos. Kaya kailangan natin maging alerto. Hindi lahat ng ibinibigay, tinatanggap. Hindi lahat ng ibinibigay, tinatanggap. Kailangan mo ding isipin, kailangan mo rin ba talaga yan? Kasi kapag tinanggap mo, hulog ka sa patibong. Lalo pa ngayon, maraming naglipa na ginagamit ng demonyo para manukso. Ano ba? Natukso na ba o marami Hindi yung tao kundi yung demonyo ang gagamit sa tao para ang tao naman ay, di ba? Kaya nga sabi ko, ano ba itsura ng demonyo? Tayo na. Tayo ang ginagamit ng demonyo. Pero sana po tayo ay magpagamit sa Diyos. Tayo ang magtiwala sa Diyos. Alam ko po, masarap yung may kapangyarihan ka, masarap yung sikat ka, masarap yung kampante ka. Kasi ikaw ang lalapitan ng tao, ikaw ang kagigiliwan ng tao. Pero mag-ingat-ingat tayo, Kaya nga, sa panahong ito ng Kwaresma, inaanyayahan tayo, Pagnilayan natin ng mabuti ang ating pong nagiging mga desisyon sa buhay. Matutong disiplinahin ang ating pong mga katakawan sa buhay sa mundong ito. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay at nilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inihiling namin sa iyo ngayon, Ama, na patuloy mo kaming gabayan upang mapaglabanan namin ang mga tukso sa aming buhay. Buong tiwala kaming dumadalangin. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig.
Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa simbahan, makasumpong nawa sila ng lakas kay Jesus na sa tuwing sila'y nasa bingit ng pagsuko sa tuksong mamuhay ng taliwas sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa aming pamahalaan, pukawin mo nawa sila ng iyong dakilang pag-ibig upang gamitin nila ang kaban ng bayan sa mga programang kapaki-pakinabang sa mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga nagkahanda sa pagtanggap ng binyag, tulad ng ating Panginoong Hesus, lagi nawa nilang piliin ang tama, mabuti at kalooban ng Diyos sa tuwing humaharap sila sa tukso ng demonyo. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga kapatid naming pumanaw, kahabagan mo nawa sila upang ganap silang makasapit sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito
ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtaligod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya'y maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang
sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa, at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Paanyaya sa lahat, lalo na yung mga matagal nang nagsasama. Kung gusto nyong ituloy ang inyong pagsasama pero hindi pa kayo kasal, sana po ay tanggapin ninyo ang paanyaya. Libre po ang kasal dito sa ating parokya. At po pwede rin po kayong makasal kahit kayo lang, na hindi na kinakailangan maghanda pa ng todo-todo, no? Hindi na kinakailangan mag-gown, kahit kayo lang dalawa, ay pwede na nating ikasal dito mismo sa altar. So pag-usapan po ninyo, at nawa magkaroon kayo ng lakas ng loob, katulad ni San Jose sa mga kalalakihan na alukin na ng kasal. Huwag kayong matakot. No? Kung sabi nga kay San Jose, huwag matakot na pakasalan si Maria. At ganun din ang sinasabi po sa inyo. So pag-usapan po ninyo, pagdasalan ninyo lalong-lalo na sa panahong ito ng Kwaresma. Kasi ang pagsasama ng hindi kasal ay kasalanan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.